So, I know na greeny ako dyan kasi hindi ako nag-open ng lights. Naka-lamp lang o naka-lamp. And I just want you to know that this vlog is like a medical vlog that for self-awareness para sa atin lahat. I hope you guys na ginagawa nyo din to sa sarili nyo. Ako, I do it, but parang ilang years na ako hindi nakakaganito. So, what I'm saying is, I am gonna have my full-on blood tests tomorrow. Why I am vlogging it tonight? Because I start my fasting tonight for 12 hours. And, dadalhin ko kayo sa ano na to, sa what you call it, sa journey na to. I don't know how to call it kasi sa part ng buhay ko, how do I say it? How do I call it? So, this is how I take care of myself. This is how I monitor everything. It's been weeks, parang mag 2 weeks na akong nag-iisip talaga about having my blood drawn kasi pag sarili mo may manonotice ka talaga na iba or may mga bago, 'di ba? Up until this past few days na I have to start yung 'di ba? May anong tawag doon? Yung sa sarili ba na parang gusto mong gawin but ayaw mong mag-open up sa tao, ayaw mong mag-ask ng opinion, ng help sa ibang tao, but then you have to. So I did talk to a lot of people. I talked to trusted friends and trusted family members that knows medical stuff. And yeah, and kanina nung buo na talaga yung yung decision ko to have my blood drawn, I texted my tita, that is my doctor. Yeah, I have the full request for laboratory tomorrow, and I don't know if pwede ko siyang i-flash dito sa screen, but if pwede, I will flash it so that you will know what test na kukuha sa akin. So, it's about time na I have to rest, fasting, no food until tomorrow. And tomorrow is pwede na akong kunan ng dugo tomorrow at 10 a.m. So I will have fasting until 10 a.m. tomorrow. So actually parang kaya ko naman siya na hindi kumain kasi this past week nag-OMAD ako, nagwa 1 meal a day ako. So kumakain ako either 4 or 5 or 6 ng evening, and then after that wala na. If magutom ako sa madaling araw or later in the evening, kumakain lang ako ng fruits, kung ano ang mga available na fruits dyan sa labas sa table. So yun, and yun, dadalhin ko kayo sa snippet ng buhay kong to. So yeah, so tara, let's go guys. So it's 2 in the morning and I can't sleep. I'm so anxious and there's a lot going on in my mind na hindi ko naman dapat iniisip, pero andito lang ako. Nagto-toss and turn lang ako, tossing and turning since kanina, and just praying and praying. And asan yung ilong ko? Bakit hindi ko nahanap yung ilong? Ay nako, sana matangos ang ilong. Bigyan nyo naman ako ng ilong, hoy. Ay, nako. Well, yeah. Kinakalma ko lang yung sarili ko. Because guys, I'm this big. But takot ako sa needle.
Before, hindi ako takot. Kasi nagpiprick nga ako sa hands ko. Ako lang nagpiprick nga sa sa hands ko pag mag-check ako ng sugar. But I am not diabetic. I just have to check my sugar. And ako lang nagpiprick ng fingers ko. And yeah, sometimes masakit, sometimes hindi. But I'm not afraid of the needle. But after my experience nung na-dengue ako, doon na ako parang na hindi naman ako ganun katakot talaga. Yung parang na-oops lang ako talaga. Oops, yung parang ganun ba sa needle. Kasi during time that I was admitted in the hospital and I had my dengue, yung medtech na kailangan kumuha ng blood ko at saka maglagay ng suwero ko. Diyos ko Lord, hindi marunong. At saka hindi niya mahanap yung ugat ko. Hindi niya, ay nako talaga. Nagmaldita talaga ako. Nagalit talaga ako kasi namaga. Both of my arms namaga. Because hindi sila marunong magturok. At saka ilang ulit pa tinurok. Tapos doon, same spot. Doon lang talaga. And yung, I think, yung left hands ko, namaga din siya. Yung nag-inflame. Kasi, yun nga, mali-mali nga yung pagturok. Tapos, na-overuse din yung veins ko. Both dito sa arm. Kasi, dyan, parang every ilang hours, kinukunan ako ng dugo to check my platelet and all. Kaya, yeah, even my sugar, piniprick nila yung hands ko every ilang hours. Kasi, guys, sobrang nung na-dengue ako, yung platelet ko, it was like 22 na lang yung platelet ko. But, lang ako, yung naramdaman ko lang that time is yung fever. Tapos, wala akong ganang kumain. Tapos, syempre, I thought na normal lang yung nahihilo ka pag may may fever ka. Pero nahihilo naman ako, pero hindi yung ganung hilong-hilo talaga. Tapos wala naman yung gums ko, hindi naman nagbi-bleed, yung piko wala naman. And yun lang, wala akong ganang kumain. Tapos hindi bumababa yung fever ko. And ano pa nga ba yun? Yung super dry lang yung yung skin ko that time. So yun pala, dehydrated na ako. And sobrang baba na nung platelet ko. It's only like 22. And yun na, nung pag-uwi ko, kasi galing ako ng probinsya, pag-uwi ko, dumiretso ako, nagpa-check up ako, at saka nagpa-laboratory na, nagpa-blood test. Then, after ko sa hospital, magpa-blood test, gumala pa ako, guys. Gumala pa ako sa SM. Tapos, while andun, papunta sa SM, tumawag yung tita ko to tell me na I need to go back to the hospital to be admitted ASAP. Kasi my platelet is so low. Kaya parang naiyak ako sa car kasi ayokong ma-admit. Hate na hate kong ma-admit. Hate na hate ko yung hospital. But then wala akong choice but to be admitted, kasi pag hindi, mas madelikado yung buhay ko. So dapat hindi na kami bumalik pa sa house. Pero I really beg na please just let me go home, take a shower and have a breather, kasi parang na-shock ako na kailangan kong ma-admit that time, like ASAP. Pero yeah, naligo talaga ako. Tapos kasi alam ko how hard it is to take a bath pag na-admit ka. So yeah, pero ako,
matigas ako pa din ang pinakamatigas na pasyente doon kasi naliligo ako everyday. Wala akong pakialam, mabasa yung suwero ko, yung dextrose ko. But yeah, I stayed in the hospital for like a week kasi mahina yung pagtaas ng platelet ko. And yeah, nung nasa hospital na ako, parang 2 days yung ano ko, yung fever ko, and then nawala na yung fever ko, but then yung nangangate yung katawan ko because sobrang dry niya kasi I'm so dehydrated. So yeah, I was like monitored talaga na I have yung naiinis ako pag meron akong yung band na yun na bawal ka fall wrists at saka allergy, watch out for the allergies na band na ganun. So I had that, and my God, yung pagkain, ayaw na ayaw ko yung pagkain sa hospital talaga. Kaya everyday I have to, it's either dinadalan ako ng pagkain or binibilan ako ng pagkain sa labas kasi hindi ko matiis yung pagkain sa hospital. Ang pangit-pangit, tapos naaano kasi sa sa dietary ko, so it's sinusunod yun. My God, ayaw na ayaw ko, my God, Diyos ko. But that time, gustong gusto ko the part na pinapakain ako ng ice cream at saka pinapainom ako ng Yakult, at talaga yung ice cream talaga sa fridge ko, sa room ko doon sa hospital. Ay nako, ang dami. Yun ang pinaka nahahappy ako. And sa inyo guys, if may dengue kayo, doon ko nalaman na there are like 3 or 5 types of mosquitoes or na dengue. So yun ang hindi na determine talaga if ano ang type na dengue na meron ako. But the doctor said that I have to be very careful kasi pag 'di ba second time na madengue ka, it's gonna be like dangerous na. So yeah, sabi nila na mag-off na ako, pero matigas pa din ang ulo ko. So yeah, that is my dengue story. And yeah, umuwi ako na magga yung ano ko, yung veins ko magga. So that is the story of the dengue. So good morning. It's the morning of November 10th ata ngayon, and laboratory day. Wala talaga akong like matinong tulog, parang pumikit lang ako, pero my brain is still working. But I'm about to go, mag-grab lang ako and pupunta ako sa friend ko kay Puti Itom, kasi si Puti Itom yung yung kasama kong aalis. And yeah, so see you. And yeah, right now parang wala akong may nararamdaman. Kinakabahan ako, pero parang numb yung feeling ko ngayon. So yeah, so let's go, dadalhin ko kayo, okay? So, kasama ko na naman si si Puti. Si Puti Itom! Abi mo sa isa ko ka-vlog, pula puti, ginambal ko ya. Puti Itom. Puti Itom. Yan. Puti Itom ni. Puti Itom. Hello guys. Siya ang I'm the kasama driver. ko na naman ngayon. I'm the driver. Official driver. Official driver siya kasi tamad akong mag-drive. Kaya mo naman mag-drive. Kaya nga, pero Why? nakaka-stress Practice mo ng mga mag-drive. muscles mo. Sayang. Sayang. Sayang ma-exercise ito. Sayang ma-exercise ito. Puti ito. Visit. Hindi ka magkadlaw kay magutom ko Ako yung akin na po nga magkadlaw para hindi ko kaubo. Hindi talaga dapat ako tawa na tawa kasi Nakakataba yung tawa. okay lang yun kasi maganda naman yung
tawa ka ng tawa, good medicine yun eh. Oo. Pero ngayon, Pero hindi nasobrahan pwede tayo. yun. Hindi pwede yun kasi mauuhaw ako. Pagkatapos ng tusok, Pero pagkatapos ng tusok, bulusok agad ang bunganga. lalamon kami talaga. Oo, lalamon. Yeah, lamon, hanggang wala pa yung result. Hanggang Oo. pa hindi pa nag-overthink yung utak mo. Nalaman ang result. Pag Ayaw nalaman na ng result, wala na. Hindi na pwedeng kumain, di ba? And the results Oh my began. God. So, Kaya yeah. yan. Pupunta kami ng laboratory. Para ipatunaw ang mga taba. Linti ka nga, driver ka. Tigto ka nga linya, dason ma. The best yan. Bilatibay. Damo na nang ginahimo Diyos sa ko. ako. Hindi. Woo. Kay Oh siyempre, my ano God. mo, intersection gid man na damo na daga. Intersection nga, pero sa ibang lane ka. Alam mo, maraming Gago mga ka driver din. na gago. Kasama na ako Oh doon. my God. Oo. Oh. Hindi ka gago kung ano, kung Hindi buo mo- yung Oo. side mirror mo. Uy, hindi yan, ano? Side sweep yan sa bahay. Naka-park lang. Shit. Kasi pag may problema ka, dapat park lang. Huwag ka nang dumaan. Oh, diba? May hugot siya, guys. May Oo. hugot Kung may siya. problema ka, park lang. Huwag ka Ay, nang naku. pumirme. Ay, naku. Daan ka na lang. Ang dami niyang hugot, o diba? Ang liit na tao, pero ang daming hugot. Yan. Hanggang dito na yung hugot ko. Paglampas na ng ilong, patay na ako kasi lunod na ako. Oh my God! Grabe, no? Ay, naku. Videohan mo ako karon na. Oh. Oh, oh. Oh, sige. See you later, everybody. Yeah. Oh my God. Tambok siya mo. Struggle ko magpanin. Ipa-check yan ay para hindi siya matumba sa iya diet. Hindi, ano ko lang. Gusto ko lang ma-check. Anong grass? Barley? Uy, hindi ko kaya. Kalain. Nami, Kalain kay Kwandit siya. kamahal galing siya. Kamahal ka dyan magpa-healthy. Barato magpa-unhealthy. Dala na natanan yali na kwaon niya lang nakaroon. I-send mo lang sa akon. Oo, pero hindi naman pipili. Paano namin hindi na? Saan na? Sa hapon na nailan ng ano. Yawa naman na sa karon mo. Come on, nerves. Para, tao na. Sino to ba? Hindi doktor niya. Pila ka ba yaw? Okay. Uy, tanda. Okay guys, relax na. Kaya na. Wala ka kayo buti. Okay. Oh. Ito po. Wow, mga sila. Ito yan kapag. Pakadto kami din. Inapaminsa niya kung di na din makaon. Minsan na lang ihapasting, ilang oras. Puyot ba? Imo to? Ano? Ay, kakain na po kami, boy. Tapos na. Pwede na! Pwede na. Rock na!
din ta makaon. Hindi ko gaya kakita kay grabe katinted mo ano? Iko pa, no? Ko pa na ano kasi Nano, Rebel, nano pa. Para tayo silog eh, pwede mo lang na, di ba? may tapsilog na to. Oo, may silog na to yan. Yeah. Wala ko gano'n book mo yung mga book na view at mga ano. Ako ya, namit po. Ako ganyan pagkaon niya. Kaya yung tao ya, mabalik gina ya. Kasama mo lang ng chorizo na mo. May chorizo ka to, day? Available, day? Ayan, ikaw. May half. Diba? Oh, di ba? At ako sa ako. Saan ako sa tayo? Wala pa. Okay, pang-atay mo. Satay. Ano sauce mo? Hindi ka naman yan. I want to taste first the, ano. Oh, dapat may... Ano? Ah, well done. Well done. Oo, ginawa niya yan. Kanina lang, brush lang. Ano ako Dati may, ay, yung chicken yun eh, no? Nalipat po sa tibabi dapat. Okay. Paris ka man ako. Nalipat po na namin ito. Tibabi na rin namin ito. Namet. Ganyan yan, bet ko ganyan. Sabi black. Gulat mo? Bet ko ganyan. Ikaw na rin sa natin. Kanya may mashed potato, no? Oo. Nakamugla dito tayo namin yan. Ano yan? Pear. Mashed potato. Kano ka? Hindi. Namin ang barbecue sauce. Yeah.
Pero kaya mo, gamit tip. Ba't mo ka doon? Pero kaya mo, stick naman ako. May lang po. Yes, it's a glass. May sugar. Tanong wala lang sugar. Amo lang na yan ang Tawag. hindi gamit. Ako hindi rin matawag. Wala kita. Kaya amo lang ginemphasize ang adult. Galing ni if he did it in other Dami tuday. Gamit na. Dalawa sa akin mo? Pwede man. Hindi ka madali. Kaya na. Yung Basta bakit? masuga. Kaya mo sa kato ha. Ano ito ba lang dala namon? Sure. Wala yung misya. Galingang na. Ang guard ko, sagwa. Nilugan naman rin ako. Hindi lang ito man na yan. Hindi na kasi dito sa kadagdagan. Dagdag ang barbecue. Murot ko, pero di. Dagdagan. Christmas siya. Bayan, that's the purpose. English. English feeling ko yan. English, hindi na tibay. So, I am home. Kakadating ko lang talaga. And, yes, I'm just waiting for my result to come in. And, I think yung, I have 2 sets of results kasi hindi lahat ng test magaganap sa doon na clinic. Kasi yung 2 results manggagaling sa ibang clinic kasi wala silang ganong test dun. So, kailangan pa ipapick up yung blood ko para sa isang laboratory. So, mag-aantay pa ako until later or tomorrow yung results ko. So, yeah. Nakunan ako ng dugo na. 'Di ba? Nakakain na ako. So, dito na sa bahay, magpapahinga at makakatulog na ako talaga. Yun lang ang inaantay ko. So, thank you guys so much sa pagsama sa self-care na araw na to. So, I hope nga na ganyan din kayo, tinitake care nyo din ang sarili nyo. So, I will show you the results. So, hopefully, everything is normal. So, yun lang.
and see you sa results, okay? So, it's the morning of November 15th. And yan, nakuha ko na yung results ko nung Saturday. And there are some bad news. So now, this past few days I've been trying to get an appointment for my doctor, pero hindi ko makontak talaga. So now, I decided to just go. Mag-walk-in ako, hopefully may slot. If wala, magpapaschedule, magpapa-appointment na lang ako. So, yan ang agenda for today. And yes, good morning. Kakagising ko lang talaga. And good morning, chickens as well. As you can hear, the chickens. And yeah. Ang aga today, ang aga ngayon. 6 pa lang ata. So, yeah. I'm gonna get up and get ready. Oh yeah. I'll see you guys. I'll update you. Okay, bye. So, good afternoon. It's afternoon here. Kakaano ko lang. Dating ko lang galing sa clinic, sa hospital, and sa laboratory because ngayon ang appointment ko ng check-up and may repeat akong laboratory kanina. Yes, motorcycle, thank you. Shout out to you. Well, here, paano ko ba sisimulan yung vlog na to? Well, actually, may nagbebenta pa. Teka, lamayo. So, to start the vlog today, actually hindi na siya vlog kasi hindi ako naka-vlog kasi bawal sa hospital, sa clinic mag-vlog. And of course, sa laboratory nila dun, bawal din mag-vlog. I was told na hindi pwede pictures or videos. So, wala akong nakuha. And nakakahiya naman mag-vlog sa hospital because there's a lot of patients na andun. And well, ito nga, 'di ba? Nakita niyo sa previous video na nagpunta ako ng laboratory to get a full blood count. And the results was nakakatakot. Yung results how many weeks passed? 2 weeks ago, I think. So, yung mga results na yon, ang daming matataas na mga results. Actually, yung mataas yung creatinine ko, I think. Oh, yung creatinine ko is okay. And then yung uric acid ko is mataas on the previous lab results to. It's yung uric acid ko is mataas, ang cholesterol ko is mataas, ang creatinine ko is mataas. And of course, yung result ko ng HbA1c. This is the glucose, yung parang history siya ng glucose, ng sugar mo for the past 3 months. So this is the result is 6.1. Yung normal nito is only 4. So 'di ba? Ang taas ng 6.1. So parang ano siya, kanina sabi ng doctor, if yan ang result mo, it's like parang hypo ka na. So I have to give you medicine for that. Pero kanina, 'di ba? May ako. Wait muna. Okay, tapusin muna natin yung yung previous na na results. So then I have a request as well with for the TSH. This is a panel for thyroid panel. So this is a thyroid function na lahat makikita yung results ng thyroid mo. So dito sa previous ko is I am hypothyroidism talaga kasi 5.8
4 siya. So, yung normal range lang is 4.2. So, I am 5.4. So, I am too high sa normal. So, that's why nasa isip ko na talaga na I am hypothyroidism because I have a lot of symptoms. Meron akong nakikita na pwede akong possible talaga na may hypothyroidism ako. Hypothyroidism, hindi siya kagaya ng migrator, hindi yon. Kasi merong different types of hypothyroidism. So, for me, of course, because I am obese, 'di ba? Ang laki-laki ko. So, last 2 weeks ago, I am mas malaki ako kesa ngayon na self ko. So, last 2 weeks ago, I started walking. I started watching what I eat. I started dieting. I cut out the pork. I cut out the beef in my diet. I only eat vegetables. I only eat fish. I only eat chicken and with no skin, no fat. And nakain ako once ng beef last 2 weeks, and then nakain ako once din ng pork, ribs, but once lang yon. And I really watch my diet for the past 2 weeks, and ang ginawa ko until today is nag-OMAD ako. OMAD is one meal a day. So, yan ang ginawa ko every day. So, I only have one meal sa isang araw. Pero, that one meal, may araw na nabubusog ako, may araw na okay lang ako. Yung ganon. And, kaya, I have a timeline of eating sa pagkain ko. So, I eat every day it's either 4 or 5 in the afternoon, and then sundown na ako niyan. Magsa-start na ako mag-prep for bed para relax na ako until the morning. So these past few days, na pag kumakain ako ng 4 or 5 in the afternoon, and pag ka-morning, if makaramdam ako ng gutom, kumakain ako. Kumakain ako kahit like, I think, nakatandaan ko na kumain ako ng 4 a.m. in the morning kasi nagutom ako. Kumain ako ng 4 a.m. in the morning, and then, wala na akong kinain the whole day. The next day na ulit ako kumain. So, ang ginagawa ko, pag nag-OMAD ako, hindi ako kumakain pag hindi ako nagugutom. So, pag gutom na ako, dun lang ako kumakain. But, I do drink water constantly. I drink coffee 1 cup a day. But, yung coffee ko, kailangan ko na siyang i-change. Kasi, bawal yung 3-in-1 na coffee. So, I have 3-in-1 coffee. Kasi, hindi kaya ng sarili ko uminom ng black coffee. Kasi why, 'di ba? Why would you drink coffee when it's so bitter, 'di ba? So, well, actually ngayon lang naman ako nagko-coffee talaga. So, yan ang diet ko for this past 2 weeks, and more on vegetables ako and fruits. But today nga, it's my appointment kanina, doctor's appointment. So, we are there very early in the morning. So, pag dating namin, mga a few minutes after, nag-request ng another laboratory for me. So, nabigla ako dun. Hindi ako prepared, guys, kasi akala ko okay na to ang results na to. So, nag-request ulit ng bagong laboratory for me kanina, and it was, hanapin ko muna yung ito ba yun,
yung resibo kanina ng request. Kasi, nag-request ulit ng for HbA1c, for TSH, for the panel of anong panel nga ba to? Nakalimutan ko yung panel. Basta may panel na 23 na ano na pina-repeat na laboratory. It's the potassium, sodium, and calcium ang pina-repeat sa akin kanina. So, yan ang pina-repeat sa akin kanina. And guys, thankfully, thank God, guys, everything kanina na ni-request, na ni-repeat na what you call it, na laboratory, everything is normal. As in talaga, grabe ang laki ng difference from 2 weeks ago than today. So, my results kanina sa ano ko sa laboratory ko, everything is normal. And yung sodium ko, I think mataas-taas siya. Hindi, normal din siya. Ang potassium ko is 3.772. Yung sodium ko, serum sodium ko is 138.30. Yung normal is 135 to 148. So, yung sa potassium is 3.72 ako, but the normal is 3.5 to 5.3. So, it's very normal, guys. So, the calcium is, yung result ko is 1.16. The normal is 1.13 to 1.32. So, normal siya, guys. Diba? And then, yung HbA1c ko, this is the your sugar for the past 3 months. So, ang result ko now is 4.80. Yung normal is 4.3 to 6.4. So, before, yung sugar ko, yung HbA1c ko is 6.1. Grabe, di ba? Sobrang taas niya before. It's borderline na ako before. But now, wala. Normal. Normal lahat, guys. So, 4.8 lang siya. So, lastly na request na lab kanina is the TSH. This is for yung hypothyroidism, sa thyroid na function. So, yung result, yung normal niya is 0.35 to 4.94. So, my results is 2.093. Guys, with flying colors. O, diba? Before, yung results ko last 2 weeks ago, it was 5.440. O, diba? Sobrang taas niya. So, if hindi nag-repeat laboratory, it was like mapupuno ako ng medicine and masisira lahat ng kung anong masira dyan sa loob ng ng katawan ko. And kanina, si Doc, nag-alala lang siya. Kanina, this is so funny. Kasi, after ng lab, nagpaalam ako sa hospital, sa clinic na if we can eat muna kasi parang nakaramdam ako ng ninig ba kasi sobrang sakit talaga ng pagturok ng lalaki. Hindi ko bati yung lalaki dun sa sa laboratory kasi ang sakit niyang magturok. Kasi sakit niyang kumuha ng dugo, guys. Tapos ang suplado pa niya. Tapos sabi ko, if we can just go back kasi 'di ba nag-asa ko sa laboratory if how long lalabas yung lab results. So sabi 12:30 pa daw. So ang laki pa ng oras na itatambay namin doon sa hospital. So I just told the secretary na kailangan kung kung pwede makakain muna ako kasi parang nakaramdam ako ng nginig, guys, kanina, as in talaga. So kumain kami and ito ang kinain namin. Heart attack. This is Bacolod City's pride din na kansi. So this is the kansi na kinain namin kanina. Actually it is a beef soup na sobrang sarap na may bone marrow and for 2 weeks ako nakakain ulit ng beef.
and nakakain ako ng red rice, 1 cup kanina, and for such a long time. And then, after that, parang nanginginig pa din ako kahit nakakalamansi juice na ako. So, uminom ako ng Coke kanina. And then, pumunta kami after namin mag-lunch, brunch pala. So, after nun, we go run errands kasi kailangan ko guys bumili ng flowers for my dad kasi it's my dad's death anniversary ngayon. So, I know. Sinamahan ako ng dad today. That was yan ang pinapipray ko these days na nasamahan mo lang ako, Dad. Kasi parang he knows na every time na pag in anything relation sa sa medicine, sa hospital, alam niyang takot ako kasi parang nakaka-trauma, guys, yung mga ganong scenario. So, thank you kasi naramdaman ko na andyan ang daddy. Yeah, it's dad's 6-year anniversary ngayon. It's November 28. And yeah, thank you Lord kasi good news lahat to. Good news lahat to. I'm crying because hindi dahil nasasad ako, pero na-happy ako, 'di ba? And bakit kasi umiyak-iyak ako? Of course, kasi nakakamiss naman yung daddy. Yan kasi ang yan kasi ang role ng dad sa family talaga. Si dad talaga siya, maki-doktor siya lahat, maki-doktor, maki-medicine siya. Ako lang ang matigas yung ulo na hindi mo mapapainom ng medicine pag hindi na grabe yung ganun. So, anyways, let's go back. Yeah, I have to buy flowers for dad kasi kailangan kong maglagay sa altar niya. Kasi at saka magsindi. But I woke up kanina very early and nagsindi na ako. So, after we bought flowers for dad, we went to SM para maglakad-lakad, para ma-burn namin yung kinain namin ng lunch. And nung pabalik na kami, we ordered Dairy Queen. So, kumain kami ng actually regular na Dairy Queen, na cup ng Dairy Queen. So, yan ang kinakain ko habang papunta na sa pabalik na sa clinic kasi nagtawag na yung secretary sa akin na yung results is out already. So, habang pabalik kami, nagbabiyahe kami pabalik ng hospital, ng clinic, nagkumakain ako ng Dairy Queen, guys, na ice cream. So, chocolate, pagdating namin doon sa hospital, ako na agad. So, ako nang sinalang, guys. Pagdating doon, pinaupo. Okay, evaluate. Tapos, interview. Nag-fill up ng form. And then, after that, ito pa. Pagpasok, I have to weigh in. So, alam ko na I'm so fat talaga. I'm so fat, as in, guys, I'm so fat compared to last years. So, nag-weigh in and yung weight ko is 220 pounds. That's how heavy I am right now. So, i-convert nyo yan sa kilos. How much na kilos yan? Ilang kilo yan? Yung 220 pounds. But I know that I lost some pounds from 2 weeks ago. So, kasi, guys, kahit the scale is not telling it, but kung
yung feeling mo ba. So, sa clothes mo, sa bras mo, dyan mo guys mame-measure, hindi lang sa scale. Kasi minsan yung scale, kasi ito, pag nag-workout tayo or nag-exercise tayo, not everything na ma-loose natin. Yung iba kasi nagfo-form siya ng muscle. That's why hindi tayo nasa stock tayo sa scale. But then sa measure sa atin mga damit or sa tape measure, naglo-loose tayo. So maraming factor na how to measure kung naglo-loose ka or hindi. So yes, that is my weight for today, 220 pounds, and yung target ng doctor is mag-lose ako ng 4 pounds in the next 4 weeks. So in a month, I need to lose 4 pounds, she said. So yeah, kanina wala, everything na kino-complain ko, everything na kung anong lumalabas sa laboratory ko, it's because of me. It's because of what I ate. 'Di ba? Yan naman talaga, and wala akong lusot diyan, wala akong masasabi diyan because kasalanan ko din bakit nagganito ako, kasalanan ko din bakit ganito ang results ng laboratory ko. So hindi naman magaganyan yung laboratory ko if healthy ang mga kinakain ko, 'di ba? This past month and year talaga, it's like pabaya talaga ako, as in aminin ko yan as in sobra, napabayaan ko yung health ko. Never na akong nag-stop akong nag-workout, then ito. So ginawa ko to guys because I don't feel like me na like the past 2-3 weeks parang hindi na ako to yung picture na nakita ko na yon, na doon ako na nagising, oh my god, is that me? Is that RC? Are you sure? That's how big I am right now? So doon ako na nagising, and yun ang nag-urge sa akin to get a complete blood count, kasi ang goal ko lang is to know if I am healthy enough to go back to the gym. So kanina the doctor is telling me that lahat ng to, it all goes down with my obesity. It all goes down with my katabaan, and sadly, yes, that is the truth. That's the sad truth. It all comes down with the katabaan. So hindi naman ako nahihiya kasi sabi nga ng doctor, hindi mo naman yan sabi niya, hindi mo yan nakuha in one sitting. Pinaghirapan mo din yan, bakit ka ganyan ka kataba ngayon, sabi niya, but you have to do the proper diet, the proper nutrition, sabi niya, and the proper exercise, kasi hindi maganda na bibiglain mo yung katawan mo, kasi sinanay mo yung katawan mo, yung stomach mo na ganito kalaki ang kinakain mo, tapos bibiglain mo lang siya na ganito na lang ang kakainin mo, yung ganito na lang kalaki ang kakainin mo. So hindi pwede yan, kasi sabi niya, it can cost you your life, it can cost you a lot of diseases, and it can cost you cancer. The most is cancer. So sabi niya, please, from now on, you have to do the proper diet. Diba? So now, from tomorrow, the diet has to change, and no more OMAD, no more 1 meal a day. So what she said is, you have to eat breakfast, kasi breakfast is the most important meal of the day,
Alam kong lahat tayo alam natin to. And most of us tinitake for granted ito. But guys, example nyo na lang ako. I-example nyo na lang ako guys sa ano nyo, sa buhay nyo. Kasi this is a good awakening as well, a good awareness why I'm doing this. Hindi sa hindi sa pinapahiya ko yung sarili ko dito, why bakit kailangan ko pa sabihin ito, bakit kailangan ko pa i-record to at sabihin ito at ipalabas at para malaman yung lahat na kung ano ang kondisyon, anong nangyayari sa akin, anong results ko, ano ang kailangan kong gawin, yung ganun ba? Kasi hindi naman lahat to natural na nangyari sa akin. Nangyari to because dahil din sa akin, sa kung anong kinakain ko, 'di ba? Hindi ako nag-ingat talaga. So this is just an awareness for everybody. This is a good awakening. So I hope you guys na gawin tong like awakening din sa buhay nyo if you guys are not doing the good diet na sa everyday life nyo. Guys, let's change it kasi it will cost us, it will cost our lives, it will cost you your lives. So now, 'di ba, yun lang talaga ang target ko. If I can go back to the gym and the doctor says yes, I can go back to the gym, but I have to do the right thing. I have to do the right diet kasi hindi pwede na hindi ako kumakain pero nag-exercise ako. So yan ang gagawin ko. Sabi ng doctor, you have to eat breakfast, you have to eat light snacks, you have to eat lunch, you have to eat dinner. So ay nako, parang iniisip ko siya, parang napapagod ako ba na kasi hindi ako kumakain pag hindi ako gutom. So now I have to do the right thing. So kakain ako ng konti lang talaga, as in sobra. Yun lang ang sabi niya, you have to eat the proper meal. And binigyan niya ako ng mga medicine kanina and supplements to take every day until the next appointment. So hopefully my next appointment is on December 22nd, and I have again a lab what you call it, may lab request na naman ako again for SBSAG. That, I think that's for nakalimutan ko kung ano yan. Tapos SGPT, uric acid, creatinine. Bakit dalawa yung uric acid dito? Tapos ito, parang sabi niya, this is very very expensive na laboratory is the 25OH. I think this is to check the HEPA, I think, because we have a history of HEPA sa line ng family namin. And then my ultrasound na ni-request si doc kasi I have this lower back pain na sabi ko kay doc. So hindi ko alam if it's it's from the uric acid or if it's because of my obesity as well. So mag-ultrasound na lang para malaman kung ano talaga ang nangyayari dyan sa lower back ko. And binigyan niya ako ng medicine to regulate my, ay nako, sorry guys if nagugulat kayo sa putok. It's because festival, fiesta dito sa barangay namin. So maraming fireworks, maraming artista. Grabe talaga yung barangay namin today. This generation.
So anyways, so binigyan ako ng medicine to regulate my menstrual period because irregular yung menstrual cycle ko talaga. And especially mas stress ako, dun talaga nagsastop, guys. It's either 3 to 6 months yan, hindi siya hindi siya magpapakita. So isa din yan sa magkukos ng hypothyroidism eh. So yeah, kasi imbalance yung hormones mo. So yeah, yun ang update ko for today's appointment. And thank you, Lord, for the normal laboratory results, and I'm so happy. And yeah, may supplements lang ako, may mga medicines lang ako na kailangan i-take every meal ko. So kailangan ko lang siya tutukan, and hindi lang muna ako mag-gym. I'll just continue walking here at home kasi here sa house I have tread climber, guys. So yung tread climber, it's different siya than the treadmill. Yung tread climber kasi naka-incline siya. So if double yung effort mo na pag-walk kesa sa regular na treadmill. So double ang calories na ma-burn mo, double ang time na makakain mo sa tread climber. So yeah, kasi antayin ko na lang muna yung result ko ng ultrasound on the 22nd bago ako na lang mag-gym siguro, kasi ayoko din biglain na naman yung sarili ko. Ayoko na naman biglain yung katawan ko ba na mag-gym na naman ako na hindi ako kumakain properly. So kailangan ko munang i-regulate yung diet ko, yung pagkain ko bago ako pumasok sa gym, kasi pag hindi din tama ang pagkain mo, hindi tama ang diet mo, maapektuhan yung bones mo, madali kang ma-injure, 'di ba? Ganun 'yun eh. So yeah, ang dami kong i-correct, ang dami kong gawin to regulate kung ano ang mga irregular sa katawan ko. And guys, hindi to mangyayari kung wala kang willingness sa katawan mo, sa kaluluwa mo. So if you are like me, or yeah, wala naman talaga akong talaga nararamdaman or something. Doon lang ako na gulat talaga. Ganyan na ako kataba, ganyan ako, sino yan? Yung parang hindi ko nakilala yung sarili ko dahil sa katabaan ko. And mostly nga parang hindi na nga ako kumakain, tapos parang nakain ako pero sobrang konti lang, pero grabe yung pagtaba ko. Doon na ako napaisip at nag-urge talaga to text my tita na I want to have my full blood count to know kung ano ang mga nangyayari sa ko, sarili ko, kasi hindi na normal eh, hindi na talaga normal yung paglaki ko. So she sent me a request for laboratory. So yun ang first laboratory ko, and this is the second. And yeah, that is for today's update. And I hope you guys are taking care of yourselves as well. And hindi lang dahil mag-check kayo dahil same kayo sa akin kataba, guys. Mostly na mga payat ay mas masakitin kaysa sa akin, ay mas maraming sakit kaysa sa akin. So guys, let's be aware sa atin mga katawan, sa atin mga sarili, kasi para lang din yun sa atin. So this is parang nag-change oil ka, parang nagme-maintenance ka sa sa katawan mo. So actually, nahihiya ako to vlog this, to let everybody know what is going on in my life, sa sarili ko, sa self ko. But now I want to tell everything, kasi gusto ko din maging aware kayo, guys, sa buhay-buhay, sa mga kaluluwa nyo, 'di ba? Sa kaluluwa nyo. So
yeah, hindi lang dahil, actually guys, before talaga, wala talaga ako, everything is normal talaga. Nung ito lang talagang year na to, sobrang napabayaan ko yung sarili ko. Dun lang, grabe talaga. So, ito na ang consequences ng yun. So, I have to pay everything na sa pinaggagawa ko sa sarili ko. So, ito na ang pag-start ng ano nga ba yun? Ng maintenance, ng anong tawag dun ba? May tawag dun eh. Pero hindi ko lang maisip. Yung pag-rehabilitate ng sarili mo. So, yeah, this is just an awareness. Hindi to kahihiyan, 'di ba? This is just an awakening for me and for you also na mga nakikinig dyan sa akin. So, yeah. Let's all be healthy and let's all be very vigilant sa atin sarili. Yung ano nga ba yung word na yun? Grabe na nakakapagod yung Tagalog. Even yung English, hindi ako nakakaisip. So, yeah, sabi ng doctor kanina, habang nag-check up siya, nakakabit ako sa monitor sa monitor, and then sabi niya, why is it your BP is so high? Sabi ko, hindi ko alam, doc. I don't feel anything. Sabi niya, nahihilo ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Masakit ba ang mga dito mo? Sabi ko, no, doc. I feel normal. I don't feel anything. Sabi niya, then why is your BP going up? Sabi ko, I don't know. I have no idea. Maybe because it's too hot and naglakad-lakad kami, and ewan ko, hindi ko din alam na bakit tumaas yung BP ko. Maybe because na ano din ako, may anxiety siguro ako kanina na bakit yung syempre 'di ba? Sino bang hindi matakot sa doktor, guys? But guys, ngayon, let's not be scared of the doctor kasi sila ang mas nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin. So, 'di ba? Mas i-love natin yung mga doctor, and wag tayong matakot na pumunta sa kanila to get a consultation, para na din sa atin yun. Yung early detection ba? Early detection is a good cure sa atin lahat, kasi pag late na, wala na eh. Doon na ang mahirap na i-cure kung ano ang meron ka, 'di ba? So, yeah. And they gave me charts and recipes, and yeah, ito yung assessment ko kanina. Wala, failed talaga ako dito sa assessment ko. So wala eh, ito lahat ng to favorite ko lahat ng to. So sabi ni doc, ito ang kabayaran ng lahat ng pinagkakakain mo at saka sa pagpapabaya mo sa sarili mo. So, totoo naman talaga. And amin ko naman yun. So, again, let's be careful, let's be mindful with what we eat, kasi sabi nila, it's you are what you eat, 'di ba? So, yeah. Sa kakain ko ng baboy, naging baboy na din ako. So, di ba? So, yeah, that's, binibreak ko lang yung kaseryosohan ng ganito. Kasi, iba kasi, matatakot tayo. Ako, takot din ako. It's like, this 2 weeks of waiting ng doctor's appointment ko, it's like, depression and anxiety, na dreading hours, days na pag-antay ko sa araw na to. So, grabe ang anxiety ko these days. But now, I'm okay. Sana makakatulog na ako ng maayos. And, grabe guys, grabe yung, even yesterday, grabe, parang nasa bed lang ako. I just wanna cry kasi takot ako. Kasi alam ko na nakikita ko sa results na ang daming mataas. But then, thank you Lord and thank you Dad for being there na, kahit
sabi ni Lord, kahit hindi mo ako maramdaman na andyan ako sa tabi mo, but I am with you. Andyan ako sa puso mo, sabi ng Lord. O, diba? So, yes, thank you, Lord. Thank you, Dad. And my doctor now is Dad's doctor before. So, alam niya lahat ng history namin. So, kaya nag-request siya ng yung para sa HEPA. Kasi alam niya yung lahat ng history. And she didn't know na Dad passed already. So, kanina na nagulat din siya na Dad is already expired. And even the secretary was like, oh my God, Mom, I'm so sorry. Condolence to your family. I'm so sorry, Mom, for asking. Yung ganun ba? Sabi ko, it's okay. But, yung nagulat din ako sa sarili ko na akala ko weak ako today, na akala ko pag marinig ko yun sa doctor at saka sa secretary niya, maiiyak ako, pero kanina wala. Yung ewan ko, sabi ko, it's okay. Sabi niya, I'll update his chart. So, in-update na yung chart, nilagyan na ng disease, yung parang ganun. And, yeah. And, andun na, disease ng Dad sa, nila, sa system nila. And, yeah, it's so nice na to have a doctor na very caring din. And, na-recommend din ng tita. So, may trust ako sa mga doktor na ganun. So, yun lang. Tama na yung iyak kasi happy tears to, 'di ba? So, yun lang. I hope na maliwanagan din kayo, guys, at saka may napulot kayo sa nangyari sa buhay ko, sa mga nangyayari sa buhay ko. And yeah, yun lang. And God bless you all, and see you again on my next appointment. So, hindi na naman ako, I think, makaka-vlog kasi very strict sila dun. I'll just do again a sit down vlog like this. So, I hope to see you again next time. So, guys, it's November 30. So, yesterday, nag-start ako na i-regulate. It's my second day, regulating my meals. So, it's the breakfast, lunch, and dinner. Kasi, ako guys, yung normal self ko talaga, hindi ako talaga sanay makakain ng breakfast, lunch, and dinner. Kumakain lang ako pag gutom ako. Dun ako kumakain pag gutom lang ako. Kaya, yesterday, naiiyak na ako, na nanggigigil na ako, na nagagalit ako kasi hindi talaga ako sanay na bumangon ng umaga para kumain, para mag-inom ng supplements. And yun din, may schedule kasi, guys, yung mga supplements ko, may schedule siya, when to take it, and what time you have to take it. So every meal I have to take something. So hindi pwedeng ma-skip ko yun kasi magigilty din ako pag ma-skip ko yun. Parang ang tanga-tanga ko na naman pag ma-skip ko yun. So now, it's my second day. It's still a task for me. Parang task talaga siya na kumain. Guys, ganito ako kataba. Pero hindi ako ganun, hindi mo ako mapakain ng ganun talaga. Kumakain lang talaga ako kung kailan ako nagugutom. Doon ako kumakain. Before, pag bored ang bunganga ko, doon ako kumakain. Pero ang kinakain ko are junks. Kinakain ko yung junks. So, yun ang mga no-no talaga. But, this 2 days of trying to regulate the pagkain is very hard for me. Sobrang hard na dumating ako sa punto kahapon na pagod ako sa pagkain. As in, pagod ako, guys, sa pagkain. Yung naiiyak ako magsabi sa nanang na ayoko na kumain. Hindi ko na kayang kumain, pero I need to eat kasi I have to take supplements, I have to take medicines. So I have to do this kasi it's for me.
para din ma-regulate yan, and then makorek na kung ano ang kailangan i-correct, i-reboot sa loob ng katawan ko, and hopefully in the next months makabalik ako sa gym na happy, na healthy. So yun lang ang pinaka-importante, yung health talaga, na healthy ako, yun lang. I'm healthy. Wala akong nararamdaman na kung ano-anong sakit. It's like kailangan lang talaga siya i-correct kung ano ang mga yung mga na-elevate na mga ano bang nag-elevate sa akin before, the uric acid, the cholesterol, yung SGPT ko, the SGPT talaga ang tinututukan namin ng doktor ko, kasi yun talaga ang nasa genes talaga yun. So kailangan talaga yan itutukan, kasi mahirap na. If gusto kong mamatay na ngayon, pwede kong sagadin yun. So but life is beautiful. Let's wait for our turn kung kailan tayo kukunin ng Lord. So yun lang ang ano ko ngayon, is that eating is like a task for me. Grabe talaga yung nananawa ako sa pagkain, na naiinis ako, ayokong kumain, yun talaga, as in, I'm sorry to say that, na alam kong masama yung sabihin, pero guys, grabe, hindi ko akalain na hahantong ako sa ganong sitwasyon, na mananawa ako talaga. Ngayon, inom lang ako ng water, kasi parang nadadry, parang I need to rehydrate, pero continue pa din ako sa pag-walk dito lang sa bahay, kasi I have tread climber, and kahapon I did super light walk, and nakakamiss yung gumagalaw ka ng yung before kasi guys, yung exercise ko is everyday HIIT workout yan. Walang 'di ba yung HIIT workout, wala siyang pahinga, tuloy-tuloy yun. So yun ang gusto kong workout, pero ngayon hindi ko pa siya kaya, kasi sobrang bigat pa ako. Imagine, I am 220 pounds right now, noong 28. So I don't know kung ilang pounds ako ngayon, pero hindi ako naka-check kung ilang pounds ako ngayon, but ganun ako kataba, ganun ako kabigat. But then I am in the process of rebooting, of rejuvenating everything that needs to be corrected. So I hope na you won't get this as a different in a different perspective, guys. This is just an awareness. This is kung ako lang ang tatanungin, I won't share this. But then napag-isip ko na baka meron taong na nangangailangan, na kailangan din yung kailangan din malaman yung ganun ba, kasi ako wala talaga akong naramdaman, guys. Bago ako magpa-complete blood count, wala akong nararamdaman na kahit anong sakit na nag-urge lang sa akin na magsabi sa tita ko na I really need to get my blood check, kasi gusto ko nang bumalik sa gym. Kasi yun lang talaga ang goal ko, to know if I am healthy to go back to the gym. Yun lang. Kasi grabe, yung nandidiri ako sa kalakihan ko nung nakita ko yung picture na yun nung November 1. Grabe, parang ako ba yan? Ganyan na ako kalaki na, oh my God. Grabe, doon ako na nagising talaga. So wala akong nararamdamang sakit except sa lower back ko, na lower right back, na yan lang ang sakit, na hindi siya yung maiiyak ka sakit, yung parang numb siya, na masakit siya, na andyan lang siya, na masakit lang siya, yung ganun ba, but you can go on with your day. Pero yun nga, kahit wala tayong iniindang sakit, wala tayong nararamdaman na kung anong sakit, guys. If you want
to know that if you are really healthy, go get your blood checked. Kasi hindi natin yan hindi nagsisinungaling yung science, hindi nagsisinungaling yung dugo natin, hindi nagsisinungaling yung results natin. So, yeah, and this is gonna be a long process. This is gonna be a long journey, but kung wala kang willingness sa buhay, hindi mo to magagawa. So, ako, yun, doon ako, kung hindi ako nagising guys na magpaano talaga, hanggang ngayon siguro, kain, tulog, yun ang ginagawa ko. Hindi naman ako kumakain. Kumakain ako guys 1 meal a day. Kumakain ako guys kung kailan ako magugutom. Pero wala akong limit pag nakain ako. Kain talaga. As in, kain talaga. But now I know that is really not good for you, and alam ko naman yun na hindi naman maganda yun sa'yo, pero talaga pag kumain, masarap talaga kumain guys especially yung gustong-gusto mong food, yung kinikrave mong food, tapos makakain mo, oh my god, tapos magkakamay ka. This past few weeks kasi this past few months ang kinakain ko seafoods talaga, what you call it, oysters, scallops, crab, shrimp. Favorite ko kasi yung shrimp. So, ano pang i-expect mo? Syempre, tataas lang talaga yung uric mo kasi yung kinakain mo ba. So, yeah. And, yeah. I hope that this inspires you. This inspires you to get yourself checked as well. So, this is my update for today. And, yeah, patuloy pa din yung really guys, grabe talaga. It's really a test na kumain ako and magising ka ng umaga and you have to take medicine and eat, and oh my god, it's like crazy. Parang, oh my god. But I have to do it kasi wala akong choice. Need natin gawin yun. Need talaga gawin yun if you wanna be healthy. So, yeah. I'll continue updating you guys if hindi ko malimutan. So, yeah, ito muna ang update until this is like November the 30th. So, this is my update muna, and next time maybe I'll have to sit down vlog and update you with updates kasi I have a follow-up checkup on the 22nd of December. So, update ko kayo, and yeah, I hope you guys well, and God bless you all. I hope you guys are all healthy. Bye everybody.